hindi na dapat magpatuloy sa pagkapresidente. Etong si Bongbong Marcos, mga kababayan, yan talaga ang sinabi nitong si Chavit Singson dito sa kanyang press con dahil sabi niya, mga kababayan, tuliro na daw ang pag-iisip nitong si Bongbong Marcos, mga kababayan, at hindi na fit sa pagkapresidente. Sabog na daw ang utak, mga kababayan Dahil ayon dito kay Manong Chavit, mga kababayan, si Bongbong Marcos is on drugs. Nakadroga. Itong singagba, sabi ni Chavit Singson, mga kababayan. Grabe. Matindi. Panoorin po natin, ha. When do you plan to go to Malacanang to, debate with the president? Yun, no? Yes. Didebatihin, mga kababayan, ni Manong Chavit si Bangag doon sa Palasyo Malacanang kasama ang mga media. Maganda yan. Magdebate kayo. The AI video earlier said that if the president wants to save his presidency, then he should give up his cousin, the lawmaker Martin Masisave pa ba ang presidency ni Bangag, mga kababayan? Romualdez. Is that a minimum or I don't think so. just giving up Martin Romualdez really, is that all that's needed to save the Marcos presidency at this point? No, both of them. Hindi na No. pwede magpatuloy pa si Bongbong Marcos dahil Hindi na pwedeng magpatuloy pa si Bongbong Bangag Marcos. tuliro na sila. He's on drugs. Tuliro, mga kababayan, wala sa sariling pag-iisip. Wala sa tamang pag-iisip, tuliro. Dahil bakit, Manong? Bakit tuliro? Na sila. He is on drugs. Because he is on drugs. Chavit Singson na mismo. Umamin na rin, mga kababayan, na alam niya na bumabatak itong singagba. Maliwanag, harap-harapan na to kalukuhan na ginagawa nila. Talaga. Walang mangyayari, walang maglakas loob. Kagaya ni Saldico. Paano nagkaroon ng 90 na security nung ginagamit nila sa Saldico? Ngayon, pinakauli na nila dahil kumanta. So, maliwanag na sila may kagawa nito. It's not Sila? enough that Martin Romualdez should be charged alone. Pareho sila. Pareho sila dahil sila nakakalam nito. Silang gumawa nito. At mayroong ugong-ugong, mga kababayan, no, na talaga ba daw namatay si Cabral, mga kababayan, dahil yung picture na pagkuha sa kanya, mga kababayan, parang buhay pa daw. At bakit pinakremate agad-agad, mga kababayan? Cremate! Dapat nilagay muna sa kabaong. Baka daw, mga kababayan, humihinga pa yun at tapos pag-cremate, mayroon ng bagong identity dahil ang usap-usapan, mga kababayan, mayroon daw nakakita doon sa sa Europa, sa Paris ba yun? Ewan lang natin, baka kamukha lang din. Wala na rin tayong mga kababayan, na ma-check kung si Cabral talaga iyon dahil na-cremate na. Marcos Jr., Bongbong Marcos, alam niya lahat ng kalokohan. Panahon pa ni President Noynoy Aquino, panahon pa ni President Duterte, may nangyayari ng ganyan pero maliitan. Ngayon, alam niya, hindi niya binuko dahil kung bubukuhin niya, Kasama siya Noong panahon ni Panot, kababayan nakasuhan nga yan ng sa pork barrel, di ba, kay Napoles. Sabit yan si Bangag. Hindi lang yan nakaporma, mga kababayan, nung panahon ni Tatay Digong dahil natalo siya ni Lutang jobless yan, mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte. hindi na siya makagawa ng pera. He chose. Pinili niya ang gumawa ng pera. Total, walang aangal. May kasalanan na lahat. Walang aangal dahil lahat, mga kababayan, kasabwat. Kongreso, sige, angal kayo. Lahat kayo nakinabang dyan. Yun ang totoo nangyari. Ang microphone, Follow-up question, sir. When do you plan to go to Malacanang to debate with the president? And how do you intend to help Divine Providence along? Because you mentioned that 40 years after EDSA, so with 40 years, 40 is a very 40 years na ba after important, auspicious EDSA? number. How do you help, how do you intend to help Divine Providence along? Apart from the rally, apart from the debate, apart from the letter to General Bronner, what else do you want? What else are you willing to do? Kung anong rason nila na bakit nandiyan pa sila, yun ang debate. Rason mo ba? Sasabihin nila, wala pa 2028.
Hindi pa naubos ang aming term, tapos hindi pa rin naubos ang pera ng bayan. Hanggat meron pang mapipiga, dito pa kami. Doon. Anong rason nila? Dahil ako, nasabi ko na lahat. Divine Providence, dahil nga inantay ko tong 40th year, very symbolic ang number 40 in the Bible. Maski sa 14. Islam, meron din number 40. So, Ay, Manong Chavit, di ba nasabi mo ng adik? Ipalabas mo daw yung mga ebidensya, Manong Chavit. Meron ka mga video o mga intel na pagka-add up na naman mga kababayan dahil well, apparently parang ito dapat na kumilos mga kababayan. Parang nakulangan pa na ebidensya na judik talaga si Bangag. Meron ka pang iba dyan na pwede nating madagdag sa mga ebidensya? yun, nasisiguro ko, I'm dead sure that matatanggal. Hindi pwede ipagpatuloy itong ganitong gobyerno. Niloloko na tayo. Niloloko Hindi na pwede, tayo. mga kababayan, wag tayo pumayag Yes, pwede. na ipagpatuloy ito. Tuloy-tuloy na Hala ka, baka ikaw na naman ang insight nito si Dishon yan. Si, mga kababayan, yung Air Force, si Pokis, General Pokis ba yun? Pinakulong na kanina, tapos, dinipride mga kababayan sa abogado. Grabe, mga nanakaw animal. nila hanggang maubos ang pera. Kinuha na lahat. Pera ng taong bayan. Yung Actually, ubos na mga kababayan ang pera. Pero, meron silang isang super weapon mga kababayan utang. Although ubos na ating pera mga kababayan, pwede pa silang umutang ng unlimited. Kaya pagbaba ni Bangag mga kababayan, malulubog tayo sa matinding utang na walang proyekto ang mga ngagba mga kababayan. Build Better More, BBM. Wala, zero. Ang ginagawa lang niya mga kababayan ng aangkin na mga proyekto ni Tatay Digong. PDIC, kinuha. Wala na. Hindi na mapatakbo itong gobyerno BBP. ito. Sinasagad nila. Tapos tatakbo na lang. Sagad When, sa sir? buto. When are you going to Malacanang? Asap. Asap, Ah, bigyan lang siya ng imbitasyon. Sabi ko na ngayon, kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang. If they accept my challenge. Challenge, And oh. yung one Ngayon. time, big time, the soonest possible, one time, big time na rally, ASAP din. The soonest possible time, but I have to talk to all the religious organization. Paano na yan? Yung mga pademonyong mga adictos benedictos na Ramon Magsalsal Award mga kababayan. Ayaw ng BBM resign. Pero malapit na. Pebrero 26 na so Apo ay umalis. May kanta pa nga yan mga kababayan. Next month na, anibersaryo ng pag-alis ni mga kababayan, Marcos Sr. Lahat ng ayaw ng graft and corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta Ang gusto nila isama si Duterte, si Sara na mga kababayan, tanggalin. sama-sama po tayo lahat para babangag. maitunan itong garapalan na garapalan pagnanakaw na. ng bayan. Yeah, Christian Menesa po, Malaya Business Insight. Mr. Chavit, I'm just going to ask about, in 2022, you made a statement in ABS-CBN regarding that all Marcos assets are not ill-gotten wealth. Why now parang different na yung sinasabi niyo po regarding sa Marcos has been Forget na lang, wag na lang natin yung kalkalin yung mga sa senior mga kababayan. Dahil ilang dekada na yung nagdaan tapos hanggang ngayon wala pang resolusyon. Dito na lang tayo sa ginawa ni Dayunyor. Obvious sa obvious. corrupt since his father time. Ano po yung masasabi natin, explanation po natin? Gusto niya lampasan tatay niya Oo. Sa Guinness Book of Record ng tatay nila. Ano lang pa sana mga kababayan, 3 years lang, grabe. Garapalan. So, I think he's destined. That's why I believe in God, I believe in miracle, and I believe in destiny. He is destined to the throne of his father in the Guinness Book of Record. Na-dethrone. Another question po, regarding po dun sa, yung fighting against the government. Sir, medyo may history tayo sa politics na parang medyo worried ang public. Pero how can you convince everyone that you're more credible as a person than those who are sitting in the administration or whatever na inakusa natin po? Ano ibig sabihin? Parang mga kababayan, insulto yung tanong na yun na ikaw nga, Chavit, mayroon kang kalansay. Parang wala dang moral ascendancy si Chavit na magtanong ng ganyan. Ikaw reporter ha.
Pero kumpara nyo naman mga kababayan, si Chavit matagal ng bilyonaryo yan sa negosyo mga kababayan. At hindi siya humahawak ng mataas na posisyon sa gobyerno na nagsasiphon ng pera sa kaban ng bayan. Yung ano po, sir, even what you're accusing now is, syempre, is very big. Ang ano namin is yung sinasabi, syempre, automatic they will try to debunk or discredit what you're saying. What are you going to present na as a person na mas Umayos ka. credible yung sinasabi nyo kaysa sa mga Ay nako. Yung sinasabi ni Chavit mga kababayan, hindi yan invento lang ni Chavit. That is something that we already know. Nakikita na natin. Kaya regardless kung si Chavit o sino man ang mga kababayan ang nagsabi niyan, that is something na open naman, matagal na nating alam na ginagawa ng mga bangag mga kababayan. palabas ngayon ng, syempre magka-counterattack yung mga inakusan nyo, particularly yung... More credible yung sinasabi ko kay sila. Opo. And ang liwanag na nakawan. Naka-record lahat ang nakawan. Nagsasauli na nga ng pera. Anong mapapala ko diyan? Wala akong mapapala. I stand to lose everything. Pero ginagawa ko ito para sa ating kababayan. I Ang negosyo niya ang nakasalalay dito mga kababayan dahil pwedeng gipitin bangag. want justice. Po, Manong, naimbag nga Aldaw Manong, si MJ po sa SMNA News. May bag na araw. Ngayong morning, hinuli po ng PNP si Si Retired Pokis. General Romy Pokis. Dahil po sa mga may panawagan po and may mga criticisms against the current administration. Anong comment mo doon, sir? And meron po kayong open letter to the Armed Forces of the Philippines. Baka po masamain nila, sir. At pailan po Ginagamit po ang lang po ang mga pulis at taga-military para huliin who is against them. Kung sino man ang kumontra sa kanila, Inciting to sedition mga kababayan ha. Balak pa nila ibulok sa kulungan mga kababayan, ayaw nilang pagpiyansahin. tinatakot nila, kinukulong. Kaya kinulong na, hinaresto si General Pukis dahil nagsasalita na against them. So lahat, gusto nilang bawalan lahat na magsalita. Sila lang ang tama. Ang gusto nila. May ang tama, paglalakaw lakas ng tama. ng bayan. Sila ang nanghuhuli sa lahat. Ito lang example, dalawa, si Diskaya, nagsasabi ang totoo. Kinulong Si Disgaya mga kababayan na potensyal na kakanta na kung sino-sino ang mga kababayan, mastermind. Yan ang kanilang kinulong. na. Si Saldico, importanteng witness yan, kinasuhan kagad. Kung mapatay yan, wala nang witness. Oo. Kailangan natin si Saldico and Sara Diskaya Lagyan mo ng apelyido ha. para mag-witness sa lahat ng mga kaso. Sir, So maliwanag na tinatakot nila ang taong bayan, wag po tayo matakot mga kababayan, kundi wala na mangyayari sa ating bansa. Anong sinasabi nilang 500? Hindi na magkasya ang gastusin ng 500 sa isang araw-araw. Kasya daw, sabi ni Claire Castro, bumili na lang daw ng mga mga nasa pakete. Baka sabi nila, nagsubi na nasa pakete ng shabu. Good Lord. Kaya yata sila 500. Hindi na po magkasya ang 500 na pagpakain ng ating pamilya sa isang araw. Manong, last na lang. Doon sa pagkaka-aresto kay General Pokis, na naalala nyo ba o parang bumabalik ba yung latak ng martial law na nung panahon na yun Oh, yan. Gaya-gaya po tumaya yan kay kay senior yan si Bangag At yung mga umangal, siguro, baka gusto nila mag-declare martial law. Kung mag-declare sila martial law, hindi na papayag ang taong bayan. Thank you, Manong. Ibig sabihin, kasabot ng mga sundalo. And I'm still hoping sa one-time, big-time rally, I'm still hoping mga uniform men sasama yung mga iba. Maski maliliit. Kaya yung mga pulis na utusan, nahaharang sa mga pupunta sa Malacanang, huwag niyo pong harangin dahil ninakaw na ang kontribusyon niyo. Yung mga PhilHealth, ninakaw na para may nakawin lang. Eto kapag nagkataon mga kababayan, if ever sa 2028 hindi yan bababa sa pwesto, tapos magkakaroon ng matinding rally mga kababayan na paalisin na sa pilitan. Hiling natin dito sa ating men in uniform mga kababayan na huwag kayong humarang. Makiside kayo sa sambayan ng Pilipino kapag nagkataon hindi na yan bababa si Bangag. Dahil hindi naman si Bangag ang inyong pinagsisilbihan kundi ang taong bayan. Langgal. For the first time ever in the history of the Philippines, PhilHealth, zero. Ninakaw. Kinuha para sinamang ninakaw. Left and right ang pamimigay nila ng pera.
Ang liwanag na yun. Harap-harapan, bastusan na. Hindi Bastusan. naman tayo papayag na Pilipino, gano'n na lang gagawin sa atin. Mga kababayan, lalaban po tayo. And I'm sure, kagaya sinabi ko, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Dahil nasa ating katotohanan. Thank you, Manong. Isa lang po. Ano pong opinion ninyo sa mga sunod-sunod po na... Izalda na po o Philippine Insider News. Ano pong masasabi po ninyo na... yung Philippine mga Insider News? Nalilink po sa ating flood control projects tulad nila Cabral na medyo meron po... Mayroong nagdududa Na mga na baka incidents po. hindi Ano daw po yung opinion patay niyo? mga kababayan. Kailangan maimbestigahan yan. I'm not, I don't believe na nagpakabatay yun. Mayroon nga posible talaga si Cabral yun mga kababayan, pero ang tanong, kung totoong patay ba yun? Ang sabi lang daw, unresponsive daw mga kababayan, no? Unresponsive. And then, later on, patay na. So, pagkita nila mga kababayan, unresponsive lang, hindi sila nakapagsabi na talagang patay. So, hindi definite mga kababayan ang namatay talaga yung pagkakita. Tapos, bakit wala Bakit hindi, mga kababayan hindi nilamayan? Hindi rin pinakita ang anong itsura. Ang una, takot sa height yun. May tumawag sa kanya na pupunta ron. At nagbalik-balik doon na may tumatawag na punta ka ron. Palagay ko tinulak. Dahil siya magsasabi, yung mga, ang balita ko, siya It's either talagang pinatay or pinatakas. alam. Lahat yung mga kalukuhan. Hindi Kalokohan nila lang magagawa magaling. yan kung walang blessing ang Malacanang. Hindi magagawa ang public works and highways lahat yan kung walang blessing ang Malacanang. Maliwanag yan. Gob, good morning. Val Gonzales po, DZRH. Yung inisa-isa ho ninyo kaninang flood and infra projects na nakita ninyo dun lang sa Ilocos Norte. 7 yung nailista ko. I don't know kung tama yung nailista ko. Pero inaantay kong banggitin ninyo kahit rough estimate lang po kung magkano ho yung nabanggit na mga flood control infra projects na manomalya. Nasa listahan yun, on record lahat. Lahat ng linabas ko rito, nasa listahan. Yung Yan kapag nagkalkalan talaga ng baho mga kababayan, ang talagang kawawa si Sandro Marcos. Hindi naman kawawa, kundi kawawa sa mga makukulong dahil bata pa si Sandro, i-spend niya kanyang buong buhay mga kababayan sa kulungan. Yan si Bangag, makukulong yan mga kababayan, at si Risa Araneta for a while. Pero mamamatay na rin yan mga kababayan sa edad. Si Sandro Marcos, magtatagal sa kulungan. yung mga record, nandyan lahat ang mga record. It's all recorded. Hindi ako maglalabas dito na hindi naka-record. Opo, sige, kunin po namin. Nasa public na yan. Kunin po namin mamaya yung Yes, estimate kung kunin nyo. ilang projects Kunin nyo. at kung magkano yung project. Then, ang last... At saka time and date ang pagkatapos. Nandyan lahat. So yan ang ebidensya na kalukuhan ng mga project sa Ilocos Norte. The hometown of the president. So it happened all over the country. So nasaan na ngayon ang Solid North? Sa mga nagsasabing Solid North, nasaan na ang Solid North ninyo, mga Bangag? Ilocos Sur, kumalas na Hawak na ang Ilocos Sur mga kababayan. Kalahating Solid North na lang. Lang sa bayan niya mismo kaya ginawa na lahat. Kaya Ewan na natin kung Ilocos Norte mga kababayan na talagang Bongbong Marcos pa rin ba? Posibleng lang mga kababayan, baka kay Amy na yon. Antay bangag pa rin mga kababayan. nagkakascope din yung mga engineers na gumawa dahil utos sa kanila para makapag-produce ng pera. Ang sistema, ibibigay yung project at babayaran nila diskaya kagad. At yung project, babayaran naman kagad. Kagaya sa Ilocos Norte, lahat ng project na yun, bayad na in advance. Oo nga sabi ni Zaldi ko mga kababayan na nakapagbayad na daw ang Kaya nagsabi, advance payment. Kaya kinukulong nila Last na lang, Gob. Yung rally, one-time, big-time rally na sabi nyo, kinakasan ninyo, kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa Pati si tingin nyo Ramon ba, magsalsal. Gob, Pati yung si Ramon magsalsal awardee na si Flavi. ay mas makabubuting ito'y taon sa February. Sa buwan ng February kasi nung yung 40 years na Magrarally sinasabi si Father ninyo, Flavi. ay nangyari din ho nung Adik February din sa 1996. Antot Gimmick. Nasa grupo yan. Dahil I will not decide for the date. Ang magde-decide, Nako.
Kantot Gaming, mga kababayan, si Kader Flavi. Religious organizations and the opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa. Tatawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako, pakikiusap ako na sila mag-decide ang date. I would prepare yung kabataan. Oh. Tapos isasabotahe yan ni na mga kababayan, ni na Percival, yung mga pangit, mga itsura, yung mga tagilid ang mukha, mga kababayan, dahil isasalin nila si Sara Sara, o ganyan mga Sabi ng kababayan. date para kasi dapat kasamang kabataan dito dahil ginakaw ng ang future ang kabataan. And I remember very well yung I sinabi remember natin very well. Sa dami ng sinulat. Isa lang ang ko sa utak ko. Ang kabataan Ang pag-asa kinabukasan ng ating bayan. bansa. Yun ang sabi nung sa Rizal. So, Oo. nangyayang ko mga kabataan, huwag kayo matakot. Future niyo ito. Hindi po sa amin. Para sa inyo po ito. Kung gusto nyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw nyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot dahil future nyo ito. Pero Future! kung sakaling makausap ho ninyo lahat ng mga religious sector, at ang sabihin ho nila sa inyo ay, ikaw na bang magdesisyon? Prefer po ba ninyo yung date na February din? Maganda rin, para malamig pa yung February. Maganda yung February. At may I would sasabay suggest. din dun sa 40 years na Yes, pasok pa rin sa 40 years. 1986 na sinasabi Pasok nyo. pa rin sa 40 years. Okay, so para lang klaro, kung kayo ho ang tatanungin, gusto ho ninyo gawin ito ng February 25, 2026 People power na? o... Ano yan? No, 26. Dito, Opo. hindi na... Hindi, February, anong date po? Kung kayo po yung pagdidesisyonin. Ako, gusto ko ASAP ngayon na eh. Pero depende kung ASAP! ano gusto doon mga grupo. Kung February. Okay, thank you, Go. Magandang umaga po, Darlene, kahit Good from morning. GMA Integrated News. Pagkatapos po nating ninyong talakayin yung mga issue at mga aligasyon, ano yung panawagan ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Ito Resign! ba ay para bumaba Layas! sa pwesto o manatili Alis! hanggang matapos Hudas! ang investigation? Yan ang panawagan namin. Ang advice ko sa my former friend, My former friend. siya, Sumuko ka na! Napapaligiran ka na namin. mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, huwag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman of Libya, si Gaddafi. Anong nangyari sa kanya? Tao bayan humuli, pinatay. So, Marcos, my former friend, kausapin mo ng military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Baka igaya doon sa Nepal, mga kababayan, no? Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa niyong kalukuhan. Ang laki talaga. Eto na, mga kababayan, the greatest heist in Imposible Philippine history. mapatakpan nyo to. Imposible. Hindi naman bobo lahat ng Pilipino. Ang liwanag, maliwanag pa sa buwan. Ang bobo lang, mga kababayan, itong mga bayarang media na kababayan, magkano ang dahilan, media? At saka itong taga-survey, mga kababayan, parte kayo ng korupsyon media na gamit dyan kay Bangag na grabe ng pangurakot. Hindi tayo papayag Shame! yan. Hindi papayag mga Pilipino. Shame! I'm dead sure, karamihan ng Pilipino lalaban. Last na lang po yung sa one-time, big-time rally. One na po time, ba big kayong time? usap na personalities o mga grupo na nag-commit? Delikado ka Wala dyan, pa. Chab. Pero, ang nasisiguro ko, maraming sasama. Baka ma-inciting to sedition ka, Chab. Janice Navida po of Bulgar. Gov, yan, Bulgar. I-Bulgar natin. Saan din po at ikinulong yung kanilang President and First Lady. Sa tingin niyo po ba posible rin po itong mangyari sa Gusto namin. Pilipinas? Ang laking kasalanan ni Lisa Araneta Marcos sa atin, mga kababayan. Dahil nagpakita ng lubad na katawan. Bakit? Bakit ang itsura? Diyos ko, Lord! As in, nasira na ang habang buhay kong dadalhin, mga kababayan, ang trauma. Nung nakita ko ang litrato ni mga kababayan. Lisa, si Dave Chase, isusumpa ko yan. Bakit mo pinost? Habang buhay akong matotrauma, mga kababayan, sa picture. Nakikita yung magiging consequence? Possible. Kung hindi na nahuli, hindi ibig sabihin, hindi gagalaw ang military, may ibig sabihin yan, bakit hindi gumagalaw? So, kung mahirap bumasa, palagi ko naman, nakikiusap ako sa mga military police. May mga anak din kayo. Dapat, I would suggest
na from now on, Yan lang mga matataas sa mga kababayan, pero yung sa baba, Duterte yan lahat. Yung mga matataas na ranggo, yan ang baka na sungal-ngalan. mag-usap-usap muna kayo sa to General Browner. Lahat ang general ng military, mag-usap-usap po kayo bago kayo patawag sa Malacanang. Mag-isip po kayo mabuti. That is my only suggestion. Also the police, headed by Isip-isip muna, isip-isip. Tatay Nartates, mag-usap-usap kayo mga general bago kayo patawag sa Malacanang. Baka kala another, maglalagay uli sila pagka tinawag kayo sa Malacanang. So mag-usap-usap muna kayo. Usap-usap Ang suggestion muna. ko lang, mag-usap-usap kayo, isipin nyo ang kinabukasan ng ating mga anak. Isipin nyo ang ating nasyon. Kung wala kayong malasakit sa Pilipinas, ibang klase na yun. So isipin nyo mabuti kung sasama kayo sa mga kurap o sasama kayo Ay, sa sumama kabubuti na ang sa ating iba. bansa. So Sumama suggestion na. ko lang po yun, and you are welcome to join us in that rally. Eto And talagang di naman natin media, mga policy, kababayan. Wala tayong babayolate na konstitusyon. Sabihin nyo lang, ayaw Etong ninyo- media mga kababayan, isa na ito sa mga kurakot. Parte ng problema ng bansa itong media. corruption in public. Baka mamaya press ko lang, hindi pwede yun. In public, they should announce na ayaw nilang nangyayari. Kung hindi, may ibig sabihin yan, involved din sila sa corruption. And another question po. Any reaction po doon sa binitiwang statement recently ni Remulla na even the justices Buhay pa ba? judges are corrupt? Sabi ni Remulla, Opo. Buhay pa ba siya? mga justices corrupt. Sila lang hindi corrupt. Ibig sabihin, Sila lang ang hindi kurap? Ano ka Rimulya, siniswerte? Bendalo ka nga, ungas ka? so, Kayo po ba naniniwala? Hindi ko paniwala. Ako, naniniwala ako na ang huling punta natin ng mga justices, ang Supreme Court. Kaya, kung mahuli si Marcos, kailangan mag-usap-usap ang military and religious organization and the Supreme Court. Pipili sila kung sinong acting president. Then, stop election. Hindi na kailangan yan, Chavit. Dahil si mayroong constitutionally na successor. Si Sara Duterte. Bakit mamimili pa ng sa Supreme Court ng ipapalit? Wala na yan sa konstitusyon. Hindi pwede ipagpatuloy itong gobyernong ito. Okay, thank you. Gandang tanghali po. I'm Celerina Monte from NHA Japan TV. Sir, are you... Ang daming klase na media, no? Iba-iba na klase mga media ito, mga kababayan, no? Ayun lang natin alam ang mga pangalan, mga NHA, you will be mga arrested because of possible inciting to sedition because of masusunod na yan. mentioned here. Ako nga, we are Posible. not violating anything. Posible. Hindi ko sinasabing patanggal si Marcos eh. Just Gusto mo lang ipahuli, di ba? stand Kulong. up against graft and corruption. Well, adik. That inciting. Maski na. Kung gusto nyo na ako kulong nyo na ako. I don't mind. Posible talaga mga kababayan na this will trigger a case for inciting to sedition. By the way, for the information of everybody, they tried to file a plunder case against me. Hindi po totoo yun. Kung totoo yun, magpapakulong ako. Hindi na kailangan ng trial. So maniwanag yun na panakot sa akin. Walang Harassment. plunder. Tinay lang Harassment. plunder para lang masabi na ganun sila eh. Papile sila, pero walang plunder. Ako, kinakalkal nila pero wala akong kasalanan. Sir, two more questions, sorry. You just mentioned about the possible snap election just in case Marcos will be ousted. So that means it should not be through the succession, like Vice President Sara Duterte would be the next president. But there should be a snap election. Yes, I'm not for anybody. Para lang yan mga kababayan. Para hindi na sasabihin na naman nila, kaya pala dahil gusto niya ikaw si Sara. Eto na mayroon ng opsyon. Kahit hindi si Sara ipalit. Basta mapalayas lang ang bangag mga kababayan. Ako, neutral ako. So, it will be up to ang pinagkakatiwalaan ko lang Supreme Court Justices. So, kung anong ma-decide nila and the religious group, mag-uusap-usap. Ay, Kung wala anong kaming klaseng tiwala sa gobyerno religious. itatayo natin. Mas maganda kung sila. Sorry, last question. When you were reading the open letter for General Bronner, you have mentioned the West Philippine Sea. With due respect, Ang sabi mas mabuti pa daw yung brownie na aso mga kababayan kaysa kay Browner.
Mas pipiliin pa daw ng mga tao ang brownie na There's aso. these foreign forces who are Yes. behind these actions right now. So, can you say anything about it? Si President Marcos ang nagsabi sa military, yun ang gamitin rason. Rason lang nila yun, distraction. Distraction yun. China has the right. Claim din ng Vietnam yun, maraming nasyon nag-claim yun. Bakit tinututok doon? Dahil distraction lang yun. Distraction lang yung China. Utos ni Marcos yan na sabihin sa military na yun ang focus tayo doon. Huwag na yung flood control, focus tayo sa China. It's just a distraction. So, sir, you can categorically say that China is not behind this move. No, no. Thank you. Bakit China? Bakit sasabihin nilang China ang nasa likod ng mga kababayan? Pag-aalsa ng mga sabayan ng Pilipino. ang nasa likod ng pag-aalsa ng sambayan ng Pilipino si Bangag mismo, mga kababayan. Dahil dahil sa pangungurakot nila, mga kababayan, nagkaganito. Wala akong nakausap sa China. Pwede po one clarification lang. When you mentioned, sir, that Kung nag-aklas man ang taong bayan, dahil yan sa korupsyon na nangyayari ngayon. you want General Kabaliwan, Bong kabaliwan. to make a public declaration of his denouncing graft and corruption. You say you don't want it in a press conference. What public setting are you thinking of, or what public setting is the desirable setting? Does it have to be, part of the rally that you are calling? Is it something like what General Angie Reyes did for No. Estrada? Iba naman yun, nag-withdraw ang Defected. support eh. Ang hinihingi ko lang sa kanila, i-denounce nila ang graft and corruption. We are not for graft and corruption. In public, yun lang. Hindi nyo naman, Tao na magdidesisyon later on. hindi nyo naman po hinihingi na mag-defect sina General Bro. Well, kung gusto nila, pero hindi ako nagsasabi Kung gusto niya. nila. Gusto mo talaga ipakulong si Chavit, ha? Magandang umaga po, Gob. So nakikita po natin ngayon sa mga panahon ito na balita ng maraming issue. Una, yung may nagsalita tungkol sa droga ng isang leader at mismong kapatid ay Kapatid mismo. pinatutuhanan. Adik. At ang dami na pong nabalita, kamukha ng mga binanggit nyo kanina. Pero hanggang ngayon, wala Tapos, nag-hire pa sila ng mga kababayan, callboy. At doon, inamin ng callboy na bumabatak sila ng coke at saka ecstasy. tayong naririnig na komento mula sa Pati Viagra. Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ganon din sa ating mga kapulisan, yung mga namumuno. Alam po natin na tuwing Lunes sa gobyerno, sa mga opisina ng gobyerno, inaawit natin yung pambansang, yung lupang hinirang na binabanggit po doon sa lyrics, yung mamatay ng dahil sa'yo. Pero, Tapos, ang mga kababayan, ay nako, ang mamatay ng dahil sa bangag. Sinong pinagtatanggalan nyo? Bangag? pansin-pansin po itong mga namumuno natin ngayon na wala silang kibo. Para wala po tayong naisip na dahilan, kundi talagang itong mga ito ay natatapalan talaga ng pera na bibili. Wala na. There's no Ngayon, other Sa explanation. panawagan po ninyo na magkaroon No other ng explanation. big time rally, ako po ay isang ayon doon, pero may dudo po ako na walang gagawin yung mga ibang hindi sila kikilos. Dahil nga, nakikita natin yung pananahimik nila. Kapansin-pansin mo yan. Kapansin-pansin na merong namumuno na pinagbibintangan na drug addict, pero walang kumikibo. Ngayon, ito po ang tanong, Gob. Kung sakasakali po na magkaroon ng one-time, big-time rally at wala pa rin nangyari, ano po ba sa tingin ninyo ang maganda nating gawin para po matapos na itong mga kawalang-yan ito? Walang yan. Mayroong legal na dyan, mga kababayan. Yung impeachment talaga is the legal process. Dahil matatanggal talaga si Bangag, mga kababayan, kung talagang totohanan na accountability ang ipapairal. Pero paano na yan? Kasabot silang lahat, mga kababayan, sa Kongreso at maging sa Senado. Yan lang ang mahirap. Salamat po. I'm very dead sure na may mangyayari po. Hindi tayo pa nasa katotohanan tayo. Delikado Hindi tayo kanyan, nabubula. Kaya kung hindi gagalaw ang mga military o police, ibig sabihin gusto nila ang korupsyon. Totoo yung sinasabi nila na pinapatawag sila madalas. Police, pati ground commander, Grabe, no? tinatawag.
at nagbibigay daw ng funding. Bakit nagbibigay ng funding? Para pagtakpan. Ngayon, mas sinabigyan po kayo, wag po kayong matakot lumabas. Gusto Kasama siguro pa nila rin ng po corruption. namin kayo dahil ito kinabukasan ng mga kabataan, not for ourselves, but the future of our children. So nakikiusap po ako sa mga general, mga junior officers, na lumabas po kayo, sabihin nyo na ayaw nyo ang graft and corruption. Yan mga junior, mga kababayan, mga yung nasa baba pa, pwede pa yung makipaglaban, makibaka sa atin. Pero yung mga nasa taas, it's either, ewan na natin. Tama nga yung sinabi nila, baka nasungal-ngalan o baka takot lang mga kababayan dahil baka hindi ba bigyan ng pensyon. Para sa ating mga anak, dahil sa ngayon, kung pagpapatuloy nila, hindi na pwede ipagpatuloy dahil bound na tayo sa utang. Uutang pa 70 ng... trillion, 2 trillion. Uutang pa ng panibago mga kababayan para lang sa, Diyos ko Lord, pang-allowance sa mga buhayan. Yearly ang debt payment. Ang foreign investment hindi na Wala na, bagsak. kayang balansin ang ekonomiya natin. 40% ang binagsak mga kababayan. So gusto man nila pagtakpan, hindi na andar itong gobyerno ito. Kaya sigurado ako na kailangan mawala si Bongbong Marcos. Mawala na mahuli hindi, baka mamaya ibang pagkasama. Okay, Baka katulad kay Claire Castro mga kababayan na sinabihan na pag wala na sa pwesto, bituka lang ang walang latay. Ipapablatter niya mga kababayan. Tinake niya as literal na bituka lang ang walang latay. Sabi niya, kung ganyan, bituka lang ang walang latay, ibig sabihin, papatayin nila ako. Diyos ko Lord, ipablatter daw niya. Sino kaya yung nagsabi ng bituka lang ang walang latay? Abogado daw Sigurado tayo mga kababayan, hanay natin yung sa mga Duterte supporter. Baka, sino kaya? Kailangan mahuli at mahuli. Kung hindi hulihan ng pulis, hindi hulihan ng military, taong bayan ang uhuli. Governor, ano magtatanong, Governor? Anong New Year's resolution mo? Anong New Year's vision? Ay, wala. What is your New Year's vision? Wala lang, maalis lang si Bangag. Gusto lang, Maalis lang si Bangag. Ma-resign. magbago ng ating bansa, magbago ang mga opisyal dahil nabudol tayo. Garapalan ng nakawan. Nabudol? Harap-harapan ng nakawan. Nakarecord. Nakarecord ng nakawan. Harap-harapan. Nasabi ko na lahat kanina. So, ang wish ko lang po, tanggalin tong mga corrupt na opisyal. Sana kunin ng law. Para sa kinabukasan ng mga bataan. May kasalanan din ng mga nakaupo kung hindi kayo, kung tatahimik kayo. Okay, on that note, shall we give the Governor a big hand and Sa notang yan, anong masasabi nyo dito? Post your comments below.